Hindi po ako spy. Yan po yung masakit po sa akin na tinatawag po akong spiya. Hindi po ako spy. Ako po ay isang Filipino. Mahal ko po ang sarili ko pong bansa. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Marami pa ako nabalitaan. I-deport daw po ako. Ma'am Karen, yung sarili kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sarili kong bang bansa, tatalikuran ako. I-deport po ako. Saan po ako i-deport? Malaysia, China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. At the age of 12 po, Ma'am Karen, nalaman ko po na siya po ay kasambahay po namin. Kasambahay po ng first wife ng dad ko po. Bakit hindi mo to sinabi sa Senado nung tinanong ka? Hindi po kaya, Ma'am Karen. Medyo para sa akin po, masyado po siyang private po. Para sa akin po, hindi ko po siya kayang sabihin po sa tao na iniwanan po ako ng sariling ko pong ina. Ma'am Karen, gusto ko po siya makita. Gusto ko po makita sa mata niya na sabihin po niya sa akin, mahal niya ako. Humihingi po ako ng paunmahin po. Humihingi po ako ng pasensya po kay Senator Risa Hontiveros na hindi po ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil medyo masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, as much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. 2023 po, ma'am, tandang-tanda ko po yun eh. Na-raid po sila February 1. Flight ko po noon palabas ng bansa. May pupuntahan po, may a-attendan po ako ng exhibit. Bago pa ako umalis din po ako ng February 1 or 2. Bago po ako umalis, inalam ko po ano nangyari. Later on, nasa korte na po lahat ng demanda. Nung nalaman ko po, before ma'am, i-clear ko lang pa, nakakalimutan ko po ulit. Sure, go. Na-rate po yun na mayroon po silang pag-car license. Sila po ay si Hong Sheng. Sila po ay owner po ng master license holder. Na-rate po yan, palabas po ako ng bansa. Bago pa ako umalis, tinanong ko, ano nangyari? Sabi po sa akin, doon sa tinayo po namin na team para mag-imbestiga na locally, sabi sa akin, dadali na ng korte. Then afterwards po, nung nasa korte na po, hindi na po ako nakialam. Okay. Konting backgrounder muna no, bago natin pag-usapan itong questionable background nitong si Mayor Alice Guo. Ano ba itong nag-cause ng inyong resolution? Can you talk a bit about this raid sa Pogo sa Bamban? Actually, nung lumabas to, Christian, nag-file tayo ng resolution to investigate this Pogo dahil may mga allegations of human trafficking, torture, illegal detention. At ito yung nakikita naming normal modus ng mga Pogo. May human trafficking, tapos tino-torture nila yung mga tao kung ayaw magtrabaho, tapos kinukulong at kinukuha yung passport pag gustong umalis. At pinipilit nila magtrabaho, no? So parang modern day slavery. And dito sa Banban, nakita rin namin na merong mga scamming nangyayari tulad ng crypto scam, love scam, at iba pang mga scam. Kaya nag-file ako ng resolution at ang focus ng resolution ay yung human trafficking at of course, ang focus rin ay yung Pogo na gumawa nito. Okay. So, gaano ba kaseryoso? How was this raid different from other raids conducted sa mga Pogo? Different siya in a way dahil merong local official na involved. Just to give konting background, no? Itong Pogo na ito, itong Pogo Hub, tawagin natin Pogo Hub, dahil napakalaki niya, almost 10 hectares siya. Dalawang beses na na-raid doon. No? First, nung 2023, na-raid siya around March dahil mayroon nag-report ng financial crimes at cyber crimes. At na-raid siya ng police. So, sinara siya. Tapos may bagong nag-apply ulit. Ito yung Zun Yuan
na nag-apply at na-raid ulit because merong nakatakas na I believe Vietnamese and Malaysian at nag-report sa PAOK naman ang nag-raid, no, yung Presidential Anti-Crime Commission. Yung report, yung mga nakatakas actually corroborated o nagtugma siya doon sa mga report ng mga embassies kasi mga embassies pumupunta rin sa PAOK, nagre-report na meron silang missing na mga citizens at kaya nagtugma at kaya na-validate ng PAOK na talagang mayroong illegal na nangyayari dito sa Banban. At again, no, a little backgrounder. Nung yung unang pogo, yung Hong Sheng, no, ang pangalan ni Hong Sheng, nag-apply. Ang applicant nito ay si Alice Guo. Hindi pa siya mayor at that time, nanalo siya noong 2022. This was around 2020. Kaya direktang konektado si Alice Guo, si citizen Alice Guo at that time, dito sa Hong Sheng na na-raid. At yung may-ari ng lupa, no, itong landowner, ang pangalan ng corporation ay Baofulan. At that time, in 2020, 50% ng Baofulan, ang may-ari ay si Alice Guo. At on record, ang kanyang position doon sa Baofulan ay presidente. So, ang ibig sabihin nito, talagang siya yung may-ari ng land corporation, siya yung applicant ng Hong Sheng. So, konektado siya dito sa unang Pogo company. Sa pagkakaalam nyo, kailan niya, when did she acquire ownership of this company tsaka itong property? No, itong Baofulan, no, I'm trying to remember the exact date, but it was, I think it was incorporated mga 2019. Pero sigurado ako na yung letter of no objection ng Sanggunian ibinigay sa kanya noong 2020. No, so siguro ang incorporation na around 2019 to 2020, no, more or less nasa ganyan dates. At nakita rin namin na 50%, malaki yung pagmamay-ari niya dito. 50% ng company siya may-ari. Kaya nung tinanong namin siya nung sa hearing, sino ang nag-invest dito? Sabi niya hindi niya alam. At sabi ko, sa laki ng investment nito, ano ang kita mo dito? Anong return mo? Kasi normally, kung nag-i-invest ka sa negosyo, dapat alam mo kung kailan yung payback period mo, kung ano yung kita mo. Pero hindi niya rin masabi dahil sabi niya, ano lang siya dito, investor at hindi siya yung nagpapatakbo. Pero on record, siya yung presidente. No? So kung presidente ka ng kumpanya, ibig sabihin, ikaw nagpapatakbo. At nagtali yan o nagtugma yan doon sa application niya ng mga building permit, sanitation permit, lahat nakapangalan sa kanya. So ang ibig sabihin, siya talaga ang nag-a-apply in behalf of Baofulan. Kaya yung sinabi niya, hindi ko alam kung ano nangyari sa Baofulan, parang katakataka dahil ikaw yung presidente, ikaw yung applicant, ikaw yung 50% investor, hindi mo alam kung ano nangyari sa kumpanya mo. Sa pagkakaalam niya, saan ba nanggaling itong si Alice Guo? Bakit sa niya na-acquire yung wealth na yan to be able to own this? Actually, Christian, yan ang aking theory, no? Kasi nung tinignan namin yung financial statements ng Baofulan, ang asset niya 1 million lang. At ang sales niya almost zero. Sabi niya, kami nagpapaupa lang kami. So kung nagpapaupa ka, meron kang benta, di ba? May sales ka. Pero nung tinignan namin yung financial statements, wala ring asset. So ang theory ko dito, merong ring angulo ng money laundering. Ibig sabihin, yung pera nanggagaling sa hindi maganda or sa mga maduduming paraan at binubuhos dito sa construction para luminis at gawing negosyo. So, may angulo ito ng money laundering na pinag-aaralan rin namin. Pero nung tinanong namin siya diretso saan nanggaling pera, simple sagot niya, hindi niya rin alam. Kaya siya natuturing yung amnesia girl, no? Karamihan sa mga tanong nyo, hindi niya maalala. Christian, if you look at the transcript, ang sagot lang naman niya, hindi ko maalala, hindi ko alam, o babalikan ko kayo, kukunin ko yung dokumento. No? So, yun lang naman yung tatlong sagot niya surrounding sa mga tanong namin ni Senator Risa. Pero ayun, bago siya naging mayor, no? So sabi niyo businesswoman siya. So involved siya rito sa company, 50% yung kanyang pagmamay-ari. Pero sa pagtanong-tanong niyo, saan siya nanggaling? Bakit bigla siya sumulpot? Matagal na ba siya taga dyan? Kilala ba siya ng mga tao before her election? Nung nakuha niya yung kanyang birth certificate, 17 years old na,
No, late registration, via late registration yung kanyang pagkuha ng birth certificate. So ang ibig sabihin, for 17 years, wala siyang birth certificate. At nung tinanong namin saan siya pinanganak, sabi niya sa bahay, sa Comadrona, at kung saan siya nag-aral ng elementary, nag-homeschool raw siya. At parang lumalabas kasi sa pagkaintindi ko, hindi talaga homeschool, parang tutor lang eh. Parang kumuha lang ng tao, sabi niya, pangalan ng tao, Rubilin. Kumuha lang ng tao para turuan siya. And then, hindi rin siya nag-college. Dahil sabi niya, hindi siya nag-college. So, for 17 years, parang walang records kung saan siya nag-aral, wala siyang birth certificate, at wala rin ibang mga, let's say, diploma or enrollment documents. At, so, tinanong rin namin kung sino yung mga magulang niya. Nagbigay siya ng isang Chinese name. Yung father niya raw is Chinese. At ito actually yung pinaka-glaring inconsistency. Christian, tinignan ko ulit yung kanyang birth certificate. Nakasulat doon, Angelito Guo, Filipino. Pero in her speeches and even in her pronouncement sa committee, Chinese in father niya. So again, may inconsistency doon. So tinanong rin namin kung sino yung nanay niya. Sabi niya hindi niya kilala yung nanay niya. No? So walang records kung sino yung nanay niya. But in the birth certificate, Filipino raw yung nanay niya. So what do this information tell you? And are you buying them? Ako, mas maraming question mark eh. Kasi nga may mga inconsistencies eh. At alam ko maraming nagtatanong kung siya ba talaga ay Pinoy or Chinese siya. Ang makakasagot lang niyan, parents niya. We have to determine kung ang parents niya Chinese or Filipino. Dahil sa atin, diba sa atin sinusundan natin yung bloodline eh. Kung ang isa sa parents mo, kung parehong parents mo foreigner ang citizenship mo, magpa-naturalize ka. Pero kung isa sa parents mo, Pinoy, pwede kang maging Pinoy at the age of majority, pipili ka, di ba? So, but we have to determine first kung yung parents niya ay Pinoy o hindi Pinoy. Pero na-check niyo ba kung totoong tao yung mga binabanggit niya? Magandang tanong yan. To be honest, ongoing yung amin validation. Of course, the committee kumukuha pa rin ng mga information at data tungkol dito sa mga personalidad. No? So, talaga ang dapat para malaman kung ano talaga yung kanyang citizenship, dapat tingnan natin yung citizenship ng kanyang magulang. Tsaka yun sa kanya, sa pagtatanong niyo ba dyan sa mga taga-Banban, no? Kilala ba siya nung bata? Sabi niya, lumaki siya dyan, di ba? I suppose, miski homeschooled siya, quote-unquote. Di ba sabi niya, lumaki siya sa hog farm. Siguro naman lumalabas siya, di ba? Siguro naman merong nakalaro yan, may nakakita dyan, di ba? Well, Christian, marami akong nakikitang sa YouTube. Habit ko kasi sa gabi manood ng YouTube. So nakikita ko yung mga may mga news clips, no, galing sa iba't ibang media outlets na ini-interview yung mga taga-Banban. Sabi naman ng mga taga-Banban, nakikita nila siya nung bata pa. Kilala nila yung magulang nung bata pa. So these are random interviews ng mga news outlets, no. So I'm not sure, hindi ko ma-validate kung totoo o hindi, but malabas yun sa YouTube. Pero nga, idea na paano niya na-acquire yung assets na yan to be able to own this company. Tsaka laki, diba? Sabi niya almost 10 hectares. Hindi siya biro, no? For a town that small. Correct, hindi biro. Like for example, I'll give you an example. Balikan ko lang yung mga interview, Christian. Yung mga interview kasi, mga tao yun eh. Importante yung ebidensya, no? Importante yung dokumento. At sa mga nakikita namin dokumento, may mga inconsistency o kulang ng dokumento. At kaya maraming question mark na lumalabas dahil from 0 to 17, nung pinanganak siya hanggang 17, walang dokumento eh. No? So hindi namin makita, unlike ikaw, meron kang school records, meron kang let's say medical records, meron kang, di ba, pag nag-enroll ka, meron kang enrollment records. Sa kanya, wala. So, kaya importante yung dokumento rather than yung mga ini-interview yung tao. But, kaya yan namin kinukuha ngayon. Now, going back to the facility, napakalaki talaga. Bigyan kita example. Nung pumunta kami doon
Christian. Yung mga mastermind, nagpatayo sila ng villa. No? 14 villas ang pinatayo doon. Each villa will cost about 40 to 44 million, sabi ng PAO. So yan kaagad, kalahating billion na. No? Almost 500 million pesos na kaagad. Villa pa lang yun, wala pa yung building, wala pa yung warehouse, wala pa yung condominium, wala pa yung mall. May malaking mall kasi doon. Wait lang, Senator. Sorry. When you say villa, ano to? Para mga Italian villa? Yan? Asa yung maganda? Lavish? Maganda talaga. 3-story siya. At ito yung kakaiba nitong villa. May underground tunnel at may panic room. Kaya nung nag-grade yung PAOK, yung pinaka-mastermind, yung fugitive, yung si Mr. Huang yata yung kanyang pangalan, nakatakas dahil pumunta siya doon sa tunnel at nakatakas na. At nung tinignan rin namin ni records, itong Mr. Huang na ito, partner ni Mayor Guo sa Baofulan. At itong si Mr. Huang na mastermind ng Pogo, meron siyang case sa China at may warrant of arrest na. Kaya tinanong rin namin, alam mo ba na itong partner mo ay merong warrant of arrest at ito yung pinaka-mastermind ng Pogo? Of course, ang sagot niya, hindi niya alam. Pero nasa loob ko kasi kung negosyante, kung ako ay negosyante, dapat alamin mo kung sino yung mga kapartner mo. Diba? Mayroon ka ng kutob kung itong kapartner mo matinuto o masamang tao. Diba? Kasi ang laki ng perang ilalagay mo . Yung operations na yan, kasi na-monitor ko yung raid na yan, no? Talagang nakakagimbal. Tsaka yung sa mga viewers natin yung binabanggit ni Senator Gatchalian, yan po isa sa mga sakit dito sa Pogo . Diba yung mga dinudukot ng mga foreign nationals, pinipilit magtrabaho dito. Iba dyan, ginugulpe, kinikidnap, pinapatay. Diba? May mga nangyaring shakedown. Yun ang konteksto niyan. Pero dito, sa pagkakaalam nyo, business investigation na naisubmit sa inyo, no? Paano nakapag-establish ang ganyang kalaking operations sa Bamban? Actually, yun ang pagtitignan mo yung mapa tsaka yung mga lumalabas sa YouTube na news reports. Kasi fino-focus nila yung Municipal Hall. Literally, itong Pogo Hub na ito ay kitang-kita mo from the Municipal Hall. In fact, less than 300 meters lang. Ibig sabihin, walking distance lang talaga siya from the Municipal Hall. Kaya naisip-isip ko, kung mayor ka, 800 ang nagtatrabaho doon, makikita mo 800 na foreigners papasok, palabas, pasok, palabas. At Pogo ito, kung mayor ka, medyo magtataka ka rin bakit 800 na tao pasok, labas doon. At I think dapat maging alisto ka na Pogo ito, baka mayroong illegal na nangyayari. Kaya maganda yung tanong mo dahil hindi ko rin malaman kung bakit for almost 2 years naka-operate itong Zone U1 nang hindi na-detect ng LGU na meron palang human trafficking na nangyari. Tsaka nga di ba? Ano yung basa nyo rito? Dumadali naman siyang parang, anyway, quiet mo na. Ang basa ko dyan is, itong si Mayor Guo, established na konektado siya doon sa first Pogo. Ang kutob ko dyan, ang mga Pogo marunong na magpatakbo ng mga kandidato . Meron ng tawag ko nga Pogo politics. Kung mayroong narco politics na yung mga drug lords nagpapatakbo ng kandidato, itong mga Pogo marunong na rin magpatakbo ng kandidato. At marunong na rin silang maglagay ng mga kandidato para may proteksyon. At nakita ko ito si Mayor Guo. Tingin ko hindi titigil as mayor to, baka tumakbong congressman or governor dahil meron siyang backing niya. Ang laki . No? We're talking about billions of peso ang nasa likod niya. Unless matanggal siya. Isa sa mga binabanggit is yung ruta ng co-warranto petition, di ba? Kasi na-establish yung qualifications niya. Nabasa ko kanina na yung Soljan merong determination activity. So, para ma-determine kung Filipino nga siya kung hindi. Dahil nga, Filipino lang ang pwedeng tumakbo for public office. Yung binabanggit yung Pogo politics. No? It's very alarming kasi nga ang daming resources ng mga operators na yan. So, madali sila magpondo ng kandidato kung ito man yung nangyayari. Dito, gaano ba sa tingin nyo ka-widespread ito? Kasi mukhang lumalabas dito, pinatakbo siya para protektahan yung Pogo na ni-raid. Tama ba? Parang ganun ang aking teorya. No? Parang ganun ang aking teorya. Dahil nga, yung unang Pogo, yung Hongsheng, konektado siya doon.
siya yung may-ari ng lupa kahit na sinabi niya nag-divest na siya at humingi kami ng proof ng kung ano yung nag-divest, kung meron siyang dokumento doon sa pagbebenta niya ng kanyang share. Pero marami kasing mga dokumento pa naglilink siya doon. For example, until now nakapangalan pa sa kanya yung electric meter nung Pogo Hub. At nakapangalan din sa kanya yung meron kasing nakitang doong PLDT, yung telecom, nakapangalan din sa kanya. No? So maraming nagko-connect sa kanya even though sinabi niya nag-divest siya, para yung mga dokumento nagko-connect sa kanya. Isa pa palang tanong, Senator, bakit pala Bamban yung napili nila? Well, ang storya niya is because meron siyang piggery doon, meron silang piggery at malaki yung lupa niya. At parang sabi niya sa hearing, may nakausap siyang mga Chinese sa Clark, no? At itong Chinese naging partner niya. Isa nga doon yung fugitive, no? Yung pugante. At ang kanyang, from what I understand from her, yung kanyang puhunan ay yung lupa na kung saan nakatayo yung kanilang piggery. Pero even din nga, paano niya na-acquire yung lupa na yun, di ba? Lumabas na ba sa hearing yun? Paano siya nagkaroon ng ganong kalaking lupa? Yun ang aming tinitignan ngayon. Nagko-coordinate kami sa LRA para makuha yung history ng lupa. But initially, ang kanyang kwento, may piggery na sila doon. At meron na silang operation. Now, hindi ko alam kung gaano kalaki yung piggery, kung talagang 10 hectares yun or maliit lang tapos binili-bili niya na lang yung mga katabi. Pero maganda tanong yan kasi Banban is not their usual place, eh, 'di ba? Normally let's say sa Tarlac City, yung mga malalaking cities, eh. Pero bigla na lang mayroong ganitong sa Banban, no, na in fact marami sa ating mga kababayan hindi alam kung saan ang Banban, eh. Ngayon lang nila nalaman, eh. Oo nga, eh. Isa pang tanong, no? Alam natin yung Pogo, talagang lumaki yung mga operations na yan under the previous administration. Dito sa mga nakikita nyo ngayon, dito sa Pogo Hub na ni-raid dito sa Bamban Tarlac at saka itong questionable background itong si Mayor Alice Guo, how much of these you think were encouraged or aided and abetted by the policy of the previous administration? Actually, itong ganitong Pogo, streaming, video, ano pang tawag pa nila doon? Video streaming, matagal na ito, eh. I remember nag-umpisa ito sa Cagayan. If you remember yung CESA, doon nag-umpisa yung mga video streaming, yung mga video in online gaming. So doon nag-umpisa at I just can't remember the years, no? Pero then pumunta sila sa Metro Manila. Nung nag-set up na dito sa Metro Manila, nag-evolve na siya from video streaming, naging online gaming, from online gaming, naging Pogo. So matagal na siyang nandito sa atin. Ang nangyari lang dito sa Pogo at nangyayari ngayon ay yung lisensyang binibigay ng PAGCOR, ginagamit nila as their legitimate front for illegal activities. Noong mga unang panahon, nung video streaming yan, talagang video streaming yan. Pero ngayon, nagiging front na siya sa illegal activities. Ano ba yung mga illegal activities? Yun na nga, yung mga crypto scam, mga love scam, at pati human trafficking. In fact, yung na-read dito sa Pasay, meron ring prostitution at nangyayari. Nung pinintahan namin, talagang prostitution din, yung napakalaking prostitution din. At kaya nag-evolve siya, no? At ang nakikita ko lang ngayon, mas malakas yung loob nila. Ngayon ang lakas ng loob nila. Kahit biro mo, kagaya na ito sa Banban, mag-invest ka billion, pero ang operation mo illegal. Ibig sabihin, talagang alam mo na kung mahuli ka, meron kang paraan na makawala. Inga, Senator, bakit kaya napaka-brazen nila? Napakalakas ng loob. Hindi kaya masyado kasi maluwag yung previous administration. Well, ako nakikita ko, Christian, na itong mga Pogo matatalino rin sila. Itong mga sindikato, alam nila paano mag-operate dito sa bansa natin. Pinag-aralan nila yung justice system natin, pinag-aralan nila yung enforcement system natin, at alam nila ang pera
kayang makabili ng kaibigan, no? In that sense. In fact, yun nga ang narinig namin sa mga enforcement agencies na naglalagay na sila at nanunuhol na sila doon sa mga matataas na posisyon sa mga enforcement agencies natin. Hindi ko lang masabi ngayon, no, kasi may investigation. But meron na silang mga protection. At yun ang nakakatakot dahil kung may protection na sila sa taas, saan pa tayo pupunta? Kahit magsumbong araw-araw, walang mangyayari talaga. Nakaka-alarma talaga, no? Parang ganyan yung structure before ng wetting operations, eh. Kaya hindi masawa-sawata, no? Yung bribery across, eh. Yeah, tama ka dyan. And I think ganyan talaga ang modus ng mga sindikato na, for example, yung mga narcopolitics nga, sa mga sindikato na nakikita natin na gagamit sila ng pera para bumili ng proteksyon. Kung hindi man proteksyon, bumili ng pikit mata. Ibig sabihin, pipikit ng mata nila ng mga enforcers, hayaan mo na kami. At kung may mangyari, ay may kaibigan kami na tutulong. So, ganun na rin ang nangyayari ngayon. Kasi if you just go by this ban-ban operation, ang laki ng investment nila. Hindi ordinaryong investment to. Talagang malaki yung investment na binuhos dito. Isa pa pala, Senator, no? Ito yung isa sa mga tanong din, na maraming tao. Teka lang, pipindutin ko na maayos. Ayan. Sa mga lumalabas na impormasyon, mukha bang Chinese asset itong si Mayor Alice Guo? Hindi ko pa masabi ngayon, Christian, no? Dahil wala pa akong dokumento na hawak. At, pero yan ay isang angulo rin na tinitignan. No? Of course, mahirap makakuha ng dokumento sa ganyan. No? Theory lang yan. But as much as possible, naghahanap kami ng pwedeng ma-establish ang teorya na yan. Pero sa ngayon, to be honest, ako personally, wala akong dokumento na ganyan. Yung hinala, may tamang hinala ba kayo? Possible rin yan eh. At this point, anything's possible. In fact, sabi nung mga enforcement agency sa amin, itong ganitong pogo, may possibility rin na nagagamit sa mga cyber hacking. Kasi itong mga sindikato na ito, mercenaries to, walang sinasamba ito, pera lang sinasamba ito eh. So kung sino ang sino ang may kayang magbayad sa kanila, kaya nila mag-cyber hack. So meron din side at angulo na sinabi ng mga enforcement agencies na because yung equipment na nakita nila, possible na nag-hack rin to ng mga websites natin, pwedeng gamitin para sa mga cyber attacks at iba pa. Grabe. So, hindi lang pala ito ordinaryong mga illegal na operation as we know them. So, pwedeng So, pati spying, pwedeng ginagamit ito? Possible yun. Sinabi sa amin ng mga enforcement agencies, possible yun. In fact, kahapon na naman, may nahuli na Indonesian. I don't know if you seen on the news. But may nahuli na naman Indonesian na tino-torture sa Pogo. At may nahuli rin silang isang illegal na hospital na ang kliyente, yung mga pumupunta doon, mga Pogo employees. So itong Pogo, meron na silang underground operation at underground community, no, na sila lang ang binibigyan ng serbisyo, sila lang ang mga kliyente. At nagiging na sila, kumbaga sub community ng ating community. Senator, sa prangkang usapan, bakit sa tingin niyo naging ganyan ang Pilipinas when it comes to all those illegal operations connected to Pogo? Bakit ganon? Bakit lumawak ng ganyan at dito sa ating bansa? Alam mo, Christian, na monitor ko rin ito, no? Especially nung nag-umpisa kami mag-investigate, na itong mga Pogo, marunong rin silang mag-market ng sarili nila. In fact, if you go to yung mga fan pages nila, sinasabi nila doon, dami naming mga trabahong ginawa, dami namin binigyan trabaho. 100,000 ang trabaho na binigyan namin. Ang binigay namin sa gobyerno, 8 billion pesos in terms of revenue. Ang taxes, ganito. So marunong rin sila mag-market at marunong rin sila na kumbaga pagandahin yung kanilang imahe. Pero sa likod niyan, hindi maganda yung imahe nila, mga criminal syndicates na nag-ooperate.
At yun ang nga sinasabi ko sa PAGCOR na wag nilang tignan yung kita. No? Dahil yung kita, pag yun lang titignan mo, masisilaw ka talaga. Tingnan natin yung sinisira nito sa ating lipunan at sa ating bansa, lalo na yung krimen na dinadala dito. For example, bigyan kita ng halimbawa, itong mga criminal na ito nakakakuha na rin ng legal na passport. Hindi illegal, legal na passport. Paano? Paano nangyayari? In the investigation, nakita rin namin na ilan sa mga POGO operators may legal passport na. Dahil nga, alam nila pag hawak-hawak nila legal passport, kaya nila lumabas at pumasok ng bansa ng mabilis. Paano umabot sa ganon? Diba dapat stricto tayo when it comes to the issuance of passports, diba? Marunong sila gumamit ng pera. At yung regulator natin, yung PAGCOR, wala na naging inutil na yung PAGCOR dahil regulator sila. Dapat pag regulator ka, mahigpit. Pero sa kabilang banda, sa kabilang kamay, binabandera nila, laki ng kita. So paano mo higpitan ng isang POGO kung binibigyan ka ng malaking kita? In fact, itong Zone 1, itong na-raid, based sa hearing namin, sabi ng PAGCOR, matagal na nilang nakita ito at ginawa nilang high risk, pero hinayaan pa nila mag-operate. Buti na lang may nakatakas na Vietnamese at Malaysian. Dahil nga tino-torture at pinakita talaga may torture marks. Buti lang nakatakas. Kung hindi nakatakas yun, tuloy-tuloy pa. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa sila. Kaya pala, merong isang video na no? Teka, natawala ako sa isang post Sabi ni Alan Herman, do you know him? Pero in fairness, ganda naman ng logo ng PAGCOR. Ang ganda naman daw ng logo ng PAGCOR. Okay. Depende kung siguro tumitingin. Siyempre, diplomatic si Senator Sherwin. Maganda, PAGCOR logo. Anyway, talk to us about the part of the hearing where you were questioning Mayor Guo's connection to Valenzuela City. Paano napunta sa Valenzuela yung usapan? Nung tinignan namin yung corporate papers, meron isa doon, ang pangalan QJJ Embroidery at may address doon. At so pina-check ko itong company na ito. Wala sa records namin itong QJJ Embroidery. Walang any ganun na company in Valenzuela. So nagtataka kami dahil sinulat niya doon address Valenzuela, pero pina-check namin records, wala namang ganun na kumpanya sa Valenzuela. So yan yung isa na naman na tinitingnan rin namin. At nakita rin namin may mga pangalan doon na same last name. No? I just can't remember yung mga names. Pero ang last name, Leal Guo. Nung tinanong namin kung sino yung mga yon, hindi niya kilala. Pero I think in 7 or 8 corporate papers, andun yung pangalan, pare-pareho. Pare-pareho sila. Isa sa Marilao, isa Valenzuela, isa Tarlac. Pero pare-pareho yung name. So ang aking hinala, mga kamag-anak nito, mga kapatid niya, dahil yung residence nila, yung residential address, pare-pareho No? Pero ang sagot namin, sa amin, hindi niya kilala yung mga yon. Oo. Ano pala nangyari dun sa almost 10 hectares na property? Ngayon, nasa control ng government. At ang proseso niya, magpa-file ng support. At kung mapatunayan na human trafficking ang nangyari doon, pwedeng kunin ng gobyerno yan. No? Ganyan nangyari sa mga ibang nahulihan ng POGO. So, ngayon may case support ngayon. Hindi rin ba pwedeng sampahan ng mga administrative charges or even criminal itong si Mayor Alice Guo for siguro negligence, actions prejudicial to the interest of the government? I mean, are you also exploring all those things? Kasi nga, parang napakatanga naman natin pag inisip natin na hindi niya alam operations na yan, given all the connections that you talked about. Tsaka napakalapit. Ang liit-liit ng banban, di ba? Lahat magkakakilala dyan, di ba? Yung usapan. Tapos, nangyari yan under her nose. Kasi, Christian, pag mayor ka na medyo alisto, pag alam mong POGO operation yan, at tapos nasa likod lang ng municipal hall, at merong 800, hindi ito 80 na tao. 800 na tao na nagtatrabaho doon na halos kalahati foreigners. Medyo magtataka ka kung anong klaseng operation to.
At nakita rin namin na siya yung nag-apply ng mga business permit. So ibig sabihin, kabisado niya itong lugar na ito. Kabisado niya yung mga buildings, pati underground tunnel, kabisado niya. So medyo magiging magiging cautious sa ganitong mga negosyo. As to what charges, ito yan pa yung ini-establish ngayon. Marami ng ehensya nag-establish ito like DILG at Solgen. At so tuloy-tuloy naman yung kanilang pag-aaral. Ito may nagpapatanong, Mr. Senator, pwede rin yung bang sinilip niya na ba ito? Kung legit yung farming or hog raising business nila? Ibabayad ba ng tax? Magandang question yan. Hindi pa namin na-check pero titignan namin. Marami kasi siyang corporations eh. So iniisa-isa namin yung pag-check nitong mga corporations. Nung pa lang nadidinig yung mga sagot niya about her background, anong tumatakbo sa isip niyo? Hindi ba kayo mukhang ginagago kami nito? I mean, what was going through your head when she was answering those questions? To be honest, Christian, dahil mayor siya, of course, public servant rin siya, binibigyan namin ng malaking latitude and also respect, no? At hinahayaan nga namin magsalita siya hanggang matapos, mag-explain hanggang matapos. And yung hearing was really very cordial, no? At very civil. Dahil nga public servant siya. But syempre, kung ang makukuha mo sagot, hindi ko alam, nakalimutan ko, i-check ko. Parang magtataka ka eh. May mga basics kasi, like for example nga, yung mga school records, at least yung mother mo, kung hiwalay yung mother mo, at least nakilala mo yung mother mo. Kasi straight sagot niya, hindi niya kilala ang mother niya eh. So, but then again, no, kami naman ibabase namin sa mga records yung aming magiging conclusion. Ano pa lang magiging direction pa nung hearing nito? Ano yung mga susunod, for instance? Sino pa yung mga ipapatawag nyo? Sama nyo na rin. Sino po? Sino? Si Senator Risa nagpatawag ng another hearing this coming Wednesday. Ang request ko, may 3 personalidad akong request kasi may three names na lumutang doon sa hearing. Hindi ko lang maalala kung sino, but itong mga pangalan na ito, apparently, ang direktang nakakausap ni Mayor Guo at direktang may kinalaman sa mga pogo. So, in-invite namin itong mga taong to, kung totoo itong mga taong to. At in-invite rin namin, ang pinakapulot dulo nito yung mga pogo. So, in-invite rin namin yung may-ari ng Zun Yuan, yung may-ari ng Hongsheng, at may-ari ng Baofulan. No? So, yun ang request ko, no, na ipatawag para para masagot nila. For example, si Zun Yuan. Nakita ko mayroon silang spokesperson nagpa-interview sa Rappler. Sinasabi legitimate. Then pumunta siya, explain niya na legitimate sila at yung nahuling raid mali yun. So, bibigyan namin sila ng opportunity na mag-explain. How about yung PAGCOR at saka yung father niya, di umano? Yeah, pinatawag namin yung, of course, PAGCOR. Yung father is we're still discussing kung papatawagin family at anong magiging reason. But definitely, mga records ay pinapakuha na. Ito pala lastly, Senator, let's talk about possible solutions. Although napakalaki nitong problema kinreate nitong Pogo dito sa ating bansa. I remember may mga na-cover akong previous hearings under the previous administration. And nun pala pinag-uusapan nila Senator Risa, yung napakaliit nung dinadala ng contribution ng Pogo sa ating ekonomiya kung pag-uusapan yung social cost. Ibig sabihin, hindi bagong conversation ito, no? Yeah. Ano ba dapat ang gawin? Ano ba dapat ang direction ng current administration about this? Kung yung previous administration, hinayaan yung mga Pogo na mag-proliferate, under this current administration, what should be done? Christian, dapat na i-ban ang Pogo. Sa loob ng 2 taon, under this new administration, 6 na raids ang nagawa. At hindi mga simpleng raids. So, ang minimum na nare-rescue ng tao, 1,000. At lahat common ang elements, human trafficking, scamming, torture, illegal detention. At ang sabi sa amin ng mga enforcement agencies, meron pang mga ganito na senior-surveillance nila dito sa Metro Manila at sa labas. So ang ibig sabihin nito, kahit na sinabi ng PAGCOR na naghigpit sila,
binawasan nila yung mga pogo dahil dati 200 plus, naging 50 plus. Hindi natatakot itong mga pogo ito. Mas tingin nila kahit na maghigpit, kaya nilang makawala dahil gumagamit sila ng pera. At yan ang nakakatakot. Sabi ko nga, pag hawak na nila sa bulsa yung mga enforcement agencies natin, saan tayo tatakbo? Oo nga. Yung mga regulators, kung hawak na, ang tawag dyan, yung regulatory capture. No? Capture, regulatory capture. Yun na talaga nangyayari ngayon. Dahil 6 to in 2 years. Christian, makikita natin na every raid merong ganitong element. At hindi pa tapos. Meron pa, kahapon nga, merong, di ba, Indonesian na-rescue. So, andyan pa rin sila. Hindi pa tapos itong mga ginagawang karumal-dumal na krimen ng pogo. Meron bang parang pakikipag-usap kayo with the President, with Malacanang regarding this para maglabas ng policy direction or pronouncement about this pogo? Nagsubmit ako ng committee report sa kanila, a copy of the committee report. At ang recommendation ko nga is to ban pogo. At sinulat nga namin doon na yung kita wala sa kalingkingan ng krimen na nangyayari sa ating bansa. At yung reputation, alam mo, Christian, sabi ko, mahilig ka manood ng YouTube sa gabi. Ang dami na akong nakikitang mga international media outlets. No? Ang feature nila sa Philippines, pogo. No? Human trafficking. Tungkol sa mga scamming. No? Kasi yung scamming, ang balita ko, itong mga ito, ang ini-scam nila mga sa ibang bansa. So yung mga ibang bansa nakatingin sa atin, at nagtataka bakit wala tayong ginagawa. So, yung reputation natin rin nasisira dahil dito sa mga pogo na ito. Ayun. Sige, maraming salamat Senator Sherwin for discussing this issue with us, and we're looking forward to further developments dito. At sana talaga magkaroon ng matinong resolution ito. Hindi man pwede mag-hearing lang tapos nandyan pa rin, di ba? Parang nagiging tayo ng oras. Basta hindi kami titigil na manawagan na i-ban na itong mga pogo. At kaya kami ay nananawagan kay President Marcos sa PAGCOR na wag tayong masilaw sa kita. I-ban natin to dahil hindi matatapos to. At ang kinakatakutan ko to pag umakyat to sa mga enforcement agencies at hawak na nila. Kawawa tayo dahil magiging hawak tayo sa leeg. Okay. Sana wag naman mangyari. Maraming salamat, Senator Sherwin Gatchalian, for joining us tonight, sir. Thank you. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.